Gagawa tayo ng trending na chocolate xiaolongbao or chocolate dumplings. And yes po, gagawa din tayo ng sea salt na cream cheese dip. Kaya kung ikaw ay natatakam, nako, gumawa ka na sa bahay dahil napakadali lang. And from scratch lahat ang gagawin natin kahit ang ating dumpling wrappers. Yan, so kagat natin. Kita yung tsokolate. Ayun o. Okay, gagamitin natin na tsokolate ay semi-sweet na chocolate. Tapos, nag-init ako dito ng all-purpose cream. So, hindi masyadong mainit ha. Dapat parang nasa lukewarm lang ganun. So, ilagay na natin yan dyan. Tapos, i-mix natin yan para matunaw yung ating tsokolate. Kapag napansin mo na hindi lahat natunaw yung tsokolate tapos malamig na siya, pwede mo ilagay yung ating bowl sa mainit na water. Tapos mix mo lang para matunaw talaga. Tapos maglagay tayo ng margarine or pwedeng gumamit ng butter. Okay. So ngayon, ilagay na muna natin ito sa chiller para mag-set siya. Ayan, so eto na yung ating tsokolate. Firm na siya. So ngayon ay bilog-bilugin natin siya. Ayan, so eto ay 1 tablespoon. Lightly grease yung ating spoon para hindi masyadong tumikit. Ayan. Ayan. So ilalagay ko lang siya dito sa ating parchment paper para hindi tumikit. Ayan, so eto na siya. Hindi natin siya mabola ng maayos dahil though nag-set na siya, pero malambot pa rin. So ilalagay na muna natin siya sa freezer. Tapos mamaya, aayusin natin. Okay, para sa mochi natin na layer, meron tayong glutinous rice flour. Lagyan natin ng cocoa powder, konting white sugar, and then tubig. Tapos paglagay tayo ng konting cooking oil. And mix natin yan ng mabuti. Tapos ilipat natin siya dito. Kahit anong container ang paglagyan mo, basta pwedeng steam. So lightly grease to ha. Ayan. Ayan. So steam natin ito for 10 to 15 minutes. And, eto na po siya. Ayan. Ayan, so medyo malamig na siya. Tanggalin natin dito sa molde. And, dapat yung working area mo ay may cling wrap para hindi dumikit yung ating mochi. Dahil, i-need natin siya. Mamasahin natin para yung mochi natin ay flexible. So, masahin na natin siya. And yes, maganda na meron kang plastic gloves para hindi dumikit sa kamay. Ayan. Eto na siya. So, ngayon, i-divide natin ito into 14 equal parts. So, eto yung tsokolate natin na bilog ko na ng ayos. So, ngayon ay balutin natin siya dito sa ating mochi. So, i-flat na muna natin yung ating mochi. I-flatten natin siya wide as possible talaga. Pero, wag natin siyang butasin. Tapos, ilagay natin sa gitna. And then, wrap natin yan. Ayan. Don't worry, didikit yan dahil super madikit yung mochi talaga. Ayan siya. Ayan. At pagkatapos nating i-wrap ang ating mga tsokolate sa mochi natin, ay ilagay na muna natin ito sa freezer. Okay, so wala sana akong planong gumawa ng dumpling wrapper dahil bumili ako. Kaso lang, nang sinubukan ko siyang i-wrap dun sa ating tsokolate, eto po siya. Maliit po yung nabili ko na dumpling wrapper. Tapos, kapag hahatiin ko naman siya, lumiit naman siya. Ayan. So, sabi ko ay naku, gawa na lang tayo talaga ng dumpling wrapper. Meron tayong all-purpose flour, hot water, konting asin, tapos maglagay tayo ng konting cooking oil. I-mix natin yan. Yan. Tapos, i-knead natin siya. I-knead natin ito for 3 to 4 minutes.
Ayan. So, ngayon, ilagay na muna natin siya dito sa ating bowl at i-rest natin for mga 20 to 45 minutes. Okay, so ngayon ay i-cut natin ito into 14 equal parts. Ayan. So, eto yung na-cut natin. In-eyeball ko lang siya kanina pag-cut. Pero kung gusto nyo na sigurado, pwede nyo siyang timbangin. So, tinimbang ko siya. Approximately 7 grams yung timbang niya. So, ngayon, bilugin natin siya. So, maganda kung bibilugin natin siya na ganito. Para wala masyadong mga linya-linya. Okay? Ayan. So, eto na yung nabilog natin. Takpan na muna natin yan. Tapos, kuha tayo ng isa. Tapos, ay mag-lightly dust tayo na rolling pin. And then, i-flatten natin to. Tapos, panipisin natin siya gamit ang ating rolling pin. Yan. So, pwede kang mag-lightly dust kapag nadikit siya. And eto na siya. So, ngayon, pwede mo na ilagay dito yung ating tsokolate. Ayan, lagay natin sa gitna. Tapos, i-seal natin. So, gawin natin yung plates. Ayan. Kita ba? Ayan. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan. So, may excess. So, i-twist lang natin yan. Ayan. Twist. Not super higpit. Tapos, yung excess, tanggalin natin. Ayan. Okay. Bago tayo mag-steam, ay gawin na muna natin yung ating sea salt na cream dip. Okay, so meron tayong cream cheese dito. Yung iba ay, actually ito ay optional. Yung iba naglalagay, yung iba hindi. So dapat yung cream cheese ay softened sa room temperature. Yung akin ay kakalabas ko lang. Pero sige, i-whip na natin. And ayan, hindi natin siya na cream. Kasi nga, kakalabas ko lang yan. So, nakalimutan ko kasi. Okay, so ngayon malagay tayo ng ating all-purpose creamer or all-purpose cream. Kung whipped cream ang available sa inyo, okay lang. Maganda kung whipped cream dahil malasa din yun. Tapos, palagay tayo ng ating sea salt. Rock salt siya. And then, konting kondensada. Ayan. So, pwede naman na white sugar lang. So, i-whip natin ito na mabuti. And ayan, eto na yung ating dip. So, itabi na muna natin ito at mag-steam na tayo. Okay, eto yung steam basket natin. Pwede naman kahit anong steamer. Nagkataon lang talaga na may steam basket kami or may steamer kami na bamboo. And naglagay tayo ng parchment paper para hindi dumikit yung ating mga dumpling. So, lagay natin yan dito. And eto, ihuhuli ko na lang to. Pansin nyo, ito yung hinati ko dahil gusto ko sa talagang gamitin yung dumpling wrapper na store-bought. Pero, ayun, maliit kasi. So, huli ko na lang yan. Salang na natin to. So, i-steam natin ito for 8 minutes. And eto na siya after 8 minutes. Ayan, so tikman na natin. Excited na pa kayo dahil ako. Excited na. Okay, kuha tayo dito. Tapos, i-dip natin dito sa ating, ayan, so kagat natin. Kita yung tsokolate. Ayan, oh. Okay, overall, satisfied naman ako sa lasa, sa texture. Alam nyo, ang maganda sa ikaw ang gumawa ng sarili mong wrapper.
wala yung mga aftertaste. Minsan kasi kapag store-bought, may mga lasa na maasim, mga ganun. O yung iba naman, basta bagay siya for savory na wrapper. Eto kasi talagang dessert ang dating niya. Kasi tsokolate nga, tapos may mochi pa. So, and yung dip pa natin, dessert talaga ito. Kung gusto nyo mas maliit, pwede nyo sigurong gawin to ng 16 equal parts or 20. Baka mas maliit na kung 20, no? Nagustuhan ko siya, andun yung chewy, tapos malambot yung wrapper and mochi natin. And then, pagkagat mo, alam mo, nag-burst talaga yung tsokolate. Tapos nag-mix dun yung lasa ng tsokolate at ng ating dip. Yung iba naman, gumagawa, wala nang mochi. Pero kasi kapag titignan mo yung mga reviews, hindi ko pa kasi natikman yung original talaga. Pero kung aanin mo yung mga reviews at yung mga nauna din na gumawa, inspired sa chocolate shanglongbao, talagang may mochi na layer. So yes. Pero kung gusto yung gumawa nito, tapos ayaw nyo na may mochi, pwede kung pwede. Pero mawawala yung chewy na layer ng chocolate dumpling. So, better na din na kumpletuhin yung paggawa. Pero yes, yung iba naman ay bumibili na lang sila ng tsokolate talaga. Yung ready to eat na tsokolate or yung iba ay chocolate spread. Tapos ilalagay nila sa freezer para maging firm naman siya. Hindi mahirap ibalot sa wrapper. So, kung ganun yung gusto nyo, instant talaga, pwede kang bumili ng tsokolate, tapos dumpling wrapper. Pili ka lang ng wrapper na walang mga aftertaste at saka strong yung smell. Pero yun nga, madali lang naman, di ba? Nakita niyo yung ginawa natin. Madali lang gumawa ng dumpling wrapper. And yes po, yung dumpling wrapper na ginawa natin ay pwede yung gamitin kapag meat yung gusto mong gawin. Pwede yun. And yes, optional ang paglagay ng cocoa powder dun sa mochi. So, pwedeng plain lang para hindi masyadong dark yung kulay ng ating dumpling. So, pwedeng white yung mochi natin. Kaya na sana, gusto ko tong gawin na maliliit, pero naisip ko na siya, na-wrap ko na siya ng mochi lahat, so hindi na siya pwedeng tanggalin. So, continue na lang tayo. Pero kung gusto nyo na one bite lang, yung chocolate dumpling, pwede na liitan mo yung size. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!